po ng Pangulo, magtulungan tayo. Sa hirit naman ni Vice President Sara Duterte na bakit hindi makakuha ng eroplano ang gobyerno para maisalba ang mga OFW sa Middle East, ito ang sagot ng Malacanang. Siguro, at dyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral. Ay, nung hindi nag-aaral, ikaw nga ang parang walang pinag-aralan eh. Ikaw nga ang parang walang alam eh. Pag ini-interview ka ng English, wala ka may sagot eh. Pwede nyo naman sabihin agad eh na may sinabi ba si May sinabi ba si Inday Sara na masama sa inyo? Sinabi ba ni Inday Sara mga bobo kasi yung mga taga Malacanang, tanga kasi yan si Claire Castro, bobo kasi yan si Bongbong Marcos eh. Inutil kasi yung pamilya na yan, putang ina, kumakain kasi ng hangin yan eh. Kaya ganyan ang mga utak niya. May sinabi bang gano'n si Inday? Tinanong namin si Inday, ma'am. Ayun po mga nangyayaring gera sa ibang bansa. Ano po yung masasabi ninyo doon? Ang sabi lang naman niya, madali man yan. Kaya naman yan. Kung gusto talaga, kaya eh. Oo, madali naman. Mag-ano ka lang eh. Kukuha ka lang ng chartered flight eh. Meron naman tayong flag carrier. Meron tayong Cebu Pacific. Meron tayong Philippine Airlines. Buti sana kung bansa tayo na wala tayong flag carrier. Meron naman tayong mga airlines dito. Umaabot naman yung mga eroplano natin dyan. O, pagpauwi, kung kailangan umuwi ng mga Pilipino, i-gather ng mga ng mga embassies natin. Tapos, magpadala tayo dyan, sabihan natin, yung Israel, yung Iran, ito yung signal ng eroplano namin. Huwag nyong titirahin ito kasi may mga laman to na mga inosente. Nag-aaway naman Israel, tsaka may mga radar naman yan. Makikita naman nila, ano ba to eroplano na to? Jet fighter ba to? Ay, hindi. Ano to? Commercial flights ito. O sige, wag nyong tirahin yan, wag nyong tamaan yan ha, commercial flights yan. O hindi ba, kita nyo nga eh, nai-intercept ng Abu Dhabi, ng Dubai, UAE at mga bansa dyan, nai-intercept nila yung missile. Alam nila kung alin yung missile, nai-intercept nila, alam nila kung alin yung eroplano. Alam nila kung jet fighter yan, alam nila kung commercial flights yan. Alam nila yan kung kung drone yan, alam nila yan kung commercial flights yan. Ginagawa niyong tanga ang mga tao eh. Napaka-advance na ng technology ngayon. Nag-uusap yan doon sa tower. Sasabihin nun, hoy, eroplano, identify yourself. Ay, ano to? Ano kami? This is Philippine Airlines Flight 666. Bound for Manila. We are repatriating our residents for them not to be included in the casualties and so on and so on. Di ba? Because of the war. Di ba? Gaganon ka lang. Okay. Iiwasan na missile yun. Tarantado. Hindi naman yan. Hoy, may lumilipad. Banatan natin. Tsush. May lumilipad. Tirahin natin. Hindi yun ganun. Advance yung technology ngayon. Alam nila yung signal na ibinabato ng isang chartered flight. Alam din nila yung signal ng ng mga jet fighter at saka ng mga missile. Kaya nga nai-intercept nila eh. Walang hiya naman. Paalabas ng Abu Dhabi yun eh. Bakit tsaka dadaan ba tayo dadaan ba ng Israel yung eroplano na papunta ng Pilipinas? Iba daanan yan, palayo, hindi naman palapit eh. Pag nakikita ng mga yan na palayo yung eroplano, putyang ina, ibig sabihin palabas yan, hindi na threat sa kanila yan. Ang threat lang sa kanila, yung papasok sa kanila. Tangina itong mga bobo. Sinabi na nga ni Inday, pwede, may nakauwi. Pinakikita nga natin kanina, may mga nakauwi. Ba't tayo hindi makapagpauwi? Tapos sasabihin mo, hindi nag-aral, gago, nagawa na nga nung COVID. Mas delikado nung COVID. Nung COVID, umatching ka lang, mamamatay ka eh. Buti dito sa gera na to, kailangan pa ng missile nung panahon ng COVID. Putyang ina, pag umubo ka, delikado ka. 1 linggo, dedo ka. Mas madami namatay nung COVID kesa dito sa gera na ito. So mas delikado yun. Nagsasasabi nito. At hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Paano alam yung programa? Wala nga programa, tanga. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views. Pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon, ayon. Sabihin nyo, anong plano nyo? Anong plano nyo? Ano na yung ginagawa ninyo para mapahiya si Inday? Hindi. Sinasabi ni Inday kaya. Sabihin nyo bakit hindi kaya. Hindi. Puro ad hominem eh. Yung nguso mo na ganyan, parang sinusupsop mo yung almoranas ni Bongbong eh. Sa katotohanan,
ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Isang kaibigan, paano nakauwi yung isang kaibigan kung di pwede? Kung kaya ng isang kaibigan makauwi, dapat kaya ng mas marami. Sinabi lang niya na pwede nakauwi yung kaibigan ko nung mismong araw ng gera, nung araw na nakasarado yung airspace na sinasabi, may nakauwi akong kakilala, pwede. Ganito sana ang ginawa nyo. Hindi, ganito na lang. VP Sara, we are inviting you to share with us kung papaano yung sinasabi mong paraan kasi sinabi mo may paraan eh. Share with us kung ano yung paraan na yan. Let's work together para maiuwi natin yung mga kababayan natin doon. Baka nga meron kang nakikita, meron kang alam na hindi namin alam. It's better na malaman namin yun para makatulong tayo sa kababayan natin. Let us set aside our differences. Let's set aside the politics and let us work together. This is a very special moment. This is this is an important times that we have to work together to repatriate all our citizens from abroad. Ganun sana hindi Putang ina, wala na nga kayong inilatag na plano. Puta, yung sinabi nung tao na posible, hindi nyo na kagad winelcome. Kung ako lang gagamitin ko, posible naman pala, VP Sara, lika, gawin natin. Anong kailangan mo, VP? Pera? Ito, may pera tayo, ang gobyerno. Paano gagawin yung sinasabi mo? Ganun sana. Ipahiya nyo si VP Sara sa ganung paraan. Huwag nyo siyang ipapahiya sa mga... tapos sa magpapahiya sa kanya, ganitong tao. Putang ina, utak aso. Utsa naman yan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po. Diba? Napaka bobo no? Wala talagang utak sa korte, kapag merong ganitong kaso, precedence. Titingnan mo kung merong kaparehas na kaso na nadesisyonan na noon, yun yung pagbabasihan mo nung desisyon ngayon. Precedence. May precedence sa sinasabi ni Inday Sara May kaibigan ako nakauwi na galing UAE. Kailan lang. Sarado airspace pero nakauwi siya. Kaya Nakapagpauwi Singapore, nakapagpauwi ang Spain, nakapagpauwi Australia. Tayo lang ang hindi. Bakit? Paano yung presidente natin na mamasyal? Tapos tanga-tanga pa yung mga iniwan. Ito sila Claire Castro, mga walang utak. Wala talaga mangyayari sa ganyan. Tingnan ninyo, nung nakaraan, mayroon dito sa Davao. Kukwento ko lang, ito tragic ito. Meron dito sa Davao na mga mayayaman na mga tao. Gusto nila mag-fishing. So nagrenta sila ng malaking bangka para mag-fishing. Mga mayayaman to. Ngayon nung hindi sila pinayagan maglayag. Kasi daw medyo delikado, malaki yung alon, may habagat o amihan o kung ano man. Basta hindi sila itong season na ito masyadong delikado na maglayag sa open seas. Hindi sila nakinig mga bossing. Bumiyahe pa rin sila. 13 yata sila. 16 yata. Nag-capsize yung bangka na yun. Nakuhanan pa ng video, nakuhanan pa nila ng picture, tapos naisend pa sa mga kamag-anak nila. Alam nyo ba na 5 araw? 5 days. Sinabi kung nasaan sila, nandito kami, paki-rescue kami. Alam mo ba na hindi agad inaksyonan ng, hindi ko alam kung Coast Guard ba yan or basta yung yung pinagsumbungan hindi kaagad inaksyonan o hindi nila pinuntan. 5 days. Kasi daw 5 days daw bago nila hinanap. Kasi daw 5 days daw yung tao pwedeng mabuhay. 5 days daw pwedeng mabuhay ng walang pagkain at tubig. Ang ina niyan. Isipin mo yun. Dapat yun, pag may ganun na distress call, punta ka na kagad. Hanap ka na kagad, di ba? Pero dahil delikado nga, pabayaan muna natin sila doon. 5 days. So, after 5 days, doon lang sila naghanap. Putang ina, patay lahat. Patay lahat. O yung una, mga buhay pa sila, mga naka-life vest pa sila ng mga orange. Nung natagpuan sila, wala na, hindi na sila makilala, bloated. Isa lang ang nakaligtas sa lahat ng mga sakay ng bangka na yun. Isa lang na crew. Ang ginawa niya, tinanggal niya yung life vest niya, tapos naglangoy-langoy siya.
Tapos yung mga mangingisda pa ang nakahanap sa kanya kasi sabi ng mga mangingisda, ano yan, yung alon papunta rito. So nandito na yung mga yan sa ganitong araw, inanod na yan papunta rito. Oh, hindi pa rin sinunod. At tingnan mo ginawa. No, ang nakakuha dun sa mga bangkay, ang nakarescue dun sa tao na palangoy-langoy, 5 araw na. Ang nakakuha yung mga mangingisda. Imaginein mo, 5 araw pwede kang walang tubig at saka walang pagkain. Pero putya yung 5 araw na palutang-lutang ka. Saan mo kukunin yung energy mo na magkakawag ka na ganun? Hypothermia pa lang mamamatay ka na eh. So ganyan itrato ng gobyerno yung mga Pilipino. Huhupa din yan. Pag humupa na yan, bukas na ang airspace, saka tayo magpapadala doon. Gago, pwede na silang umuwi on their own dito nun. Oh, di ba? Pwede na silang umuwi on their own. Bukas na eh. May mga flights na eh. Pwede na silang umuwi. Hindi na kayo kailangan. Ngayon kayo kailangan ng mga Pilipino na nandun. Pumunta kayo ron, may dala kayong eroplano, walang laman. Punuin nyo ng mga Pilipinong gustong umuwi. Oo, ngayon kayo kailangan matutulad yung mga yan dun sa mga namatay na mga nag-fishing. Patay silang lahat. Imaginein mo, 5 days. Tapos, ang pinanghahanap nila, bangka din. Mano ba naman na nilipad mo ng helicopter yon yung area? Makikita mo kung nasan yung mga tao na palutang-lutang. Siyempre, ang liit ng barko nyo, ganito din. Ang laki ng karagatan. O, ilang square miles lang ang mako-cover ninyo versus kung nasa helicopter kayong ganun, lumilipad kayo sa ibabaw, nakikita nyo bird's eye view, nakikita nyo yung mas malaking area ng karagatan. Makikita nyo kung nasan yung mga palutang-lutang na mga tao, kulay orange man yung mga vest nila, makikita nyo na mabilis. Pag nakita nyo, nandito sila sa ganitong coordinate. Papunta na yung barko doon para i-rescue sila. Hindi eh. Pinantay pa 5 araw bago i-rescue. Walang na-rescue, patay lahat. Ganyan ba ang gusto nyong mangyari sa bayang Pilipinas? Lalo sa mga Pilipino dyan sa abroad? Visit din, no? Mickey, mag-aalas 11 na. So yun mga bossing, yung report na yan. Diyos ko, hindi ka ba naman maiinis? Sabi ko nga sa inyo, ako, I am really trying my best na hanapan ng magandang ginagawa itong mga hudas na ito, pero wala talaga eh. Wala talaga. Mantakin mo yung pinapunta niya, yung ipinunta niya doon, walang kakwenta-kwentang bagay. Walang kakwenta-kwentang bagay mga bossing. Diyos ko po, sa totoo lang. Ay, nako. At hanggang dyan na lang muna tayo. Marami pa tayong mga topic na pag-uusapan, pero sa ngayon, dyan muna tayo. Abangan po ninyo yung susunod na episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit. Kasama po natin si VP Sara Duterte. Hopefully, dito yan ganapin sa Davao para mas maganda, hindi ba? Itaon natin sa araw ng Davao. At lahat ng yan, itatanong natin kay VP Sara. Lahat ng mga tanong ninyo, patungkol sa, kung lahat ng gusto nyong itanong natin kay VP Sara, ilagay nyo lang dyan sa comment section at ililista natin, itatanong natin yun sa kanya. Okay, sa lahat din ng mga kababayan natin na hindi nakapanood ng mga episodes na mga nauna, dito po sa channel natin sa Boss Dada TV, nandiyan dyan po yung mga full episodes na mas pinaikli natin para mas mabilis ninyong mapanood. No? Kasi pag sobrang haba, medyo dragging na eh. So pinaikli natin, binilisan natin ng konti para mas mabilis nating mas maikli yung oras na i-google natin. So nandito yan sa ating channel. Manood po kayo, mag-like, mag-share, mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng mga content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga balukto
lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa